extended operating hours ng mga linya ng tren at ang assistance ng Philippine Coast Guard sa EDSA busway. Ating alamin kasama si Department of Transportation for Undersecretary for Planning, Timothy John Batan. Yusek, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali, Nina and Yusek Edu. Yusek, unahin ko na po itong extension ng operating hours ng LRT at MRT simula ngayong araw. Ano po ang dahilan at detalye nito, Yusek? Yes, Nina. Una sa lahat, kada taon tayo ay nag-extend itong ating operating hours para sa ating mga railway lines dahil alam natin na itong papalapit ang Kapaskuhan ay meron tayong mga mananakay na naggagawa ng kanilang mga last minute na Christmas shopping ng pangregalo sa Pasko. Yan yung dahilan kung bakit ang ating rail sector ay nag-extend nitong ating operating time para sa tatlo nating mga railway lines dito sa Kamaynilaan. So, ang LRT1, halimbawa mula sa Baclaran Station, dati 10 o'clock ang last trip, ngayon ay 10:45 na. At ito namang FPJ station natin, yung dating Roosevelt Station, ay dating 10:15 ang last trip, ngayon ay 11 o'clock. So yan ay para sa LRT1. Para naman dito sa LRT2 natin, ang huling tren galing sa Antipolo ay aalis ng usually 9 o'clock ng gabi, ngayon 10 o'clock na ang last trip. At ito namang sa Recto Station natin, dati ang last trip ay 9:30, ngayon ay 10:30 na. At finally, itong MRT3 natin, North Avenue Station, mula 9:30, ngayon 10:30 ang last trip. At ang Taft Avenue naman, dati ay 10:09 ang last trip, ngayon ay 11:05 na. Yes, Yusek Timothy, how about naman sir itong ilang araw bago ang bagong taon? Magkakaroon din po ba ng extension sa operating hours ng ating mga tren? Yusek Timothy. Yusek Edu, itong pagitan ng Kapaskuhan at Bagong Taon, tapos na rin naman kasi ang ating Christmas rush na tinatawag pagdating yan, kung kaya't hindi kasama yan sa ating na-anunsyo na extension ng ating operating hours. Okay, may follow-up po dito. Hindi po ba kabilang daw ang PNR sa extended operating hours ngayong Kapaskuhan? Ang PNR natin ay meron ding extended hours. Itong ating Tutuban to Alabang, kasalukuyan ang last trip niyan ay nasa 8:36 p.m. Ngayon ay 9:36 p.m. na ang magiging last trip. At ang ito namang ating Alabang Tutuban, yung pabalik, dati ang last trip ay 8:03 p.m. Ngayon ay magiging 9:43 p.m. na. Oh, pwede. Yusek, unti-unti nang dumadagsa ang ating mga kababayan sa mga terminal ng bus, sa mga pantalan at mga paliparan. Ano pa po ang mga inilatag na hakbang ng DOTR sa inaasahang exodus ng mga biyahero at pasahero para sa Kapaskuhan? Tama po yan, Nina. Dito po sa ating mga terminal ng bus ay napakahalaga po na masigurado natin ang kaligtasan po at ang seguridad ng ating mga mananakay. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating LTO at LTFRB ay nagsasagawa ng mga random check para po masigurado na ito pong mga bus, lalo na po yung mga provincial buses natin na malayo ang tatakbuhin, ay nasa kondisyon. At hindi lang po yung mga bus units natin, kundi pati ang ating mga bus drivers ay halimbawa nagsasadaan sa isang random na mga drug test at masigurado po natin na maayos po ang kanilang magiging pagpatakbo itong ating mga pangprobinsyang bus. Sa ating mga paliparan naman po, sa ating mga pantalan, atin pong dinadagdagan dyan ang ating mga tauhan. Tinutulungan po tayo dyan ng Office of Transport Security, ang OTS, at maging ng Philippine Coast Guard, at nang mas mabantayan po natin ang seguridad ng ating mga mananakay. Dito po sa ating Manila International Airport, dyan po ay sinusubukan natin na panatilihin yung mataas na on-time performance ng ating mga flights.
So halimbawa po, itong nakaraang Undas, yung huli po nating peak season, ay umabot na po sa 84% ang on-time rating ng mga flights na iya. Atin pong sinusubukan at tinutulak na kung hindi po panatilihin, paakyatin pa po yung on-time performance na yan. Dito naman po sa ating mga pantalan, para po maiwasan yung mga sakuna sa dagat na ating pong naranasan na dati, ito pong ating Philippine Coast Guard ay nagsasagawa po ng mga pre-departure check para masigurado po na hindi na ayos po yung ating mga barko, wala pong overloading at nasa angkop lang po ang ating mga ikinakarga sa ating mga barkong pupunta po sa ating mga lalawigan. Yes, Yusek, nabanggit niyo po yung tulong mula sa Philippine Coast Guard at balita namin magdi-deploy tayo ng mga personnel from PCG para magtumulong sa traffic management sa EDSA, no? Particular dito sa EDSA bus lane. Bakit po ba may ganitong hakbang po tayo at kulang po ba yung mga taong nagmamanage ngayon ng EDSA traffic? Tama po yan, Yusek Edu. Ito pong ating EDSA busway, nakikita din po natin na tumataas po ang ating ridership, tumataas po ang mga gumagamit. At para po mapanatili yung maayos na pagtakbo, yung maayos po na pag-dispatch, pag-schedule po ng ating mga bus, ay tumutulong na rin po ang ating mga kasamahan mula sa Philippine Coast Guard at nang sa ganun po ay mas maging mabilis po yung mga biyahe dito po sa ating busway at yung atin pong mga kababayan na gumagamit ito para po mag-Christmas shopping, para po makauwi sa kanilang mga minamahal sa buhay ay hindi po maantala at hindi po maabala. Sa kabuuan, Yusek, ilang personnel po ng PCG ang inyong ni-request for additional deployment sa traffic management dyan po sa EDSA? Nasa 200 po ang katao na ang i-deploy po ng ating Philippine Coast Guard para po tumulong sa atin sa pag-manage nitong ating EDSA busway. Alright. Bukod po sa mga lansangan, no, kumusta po ang inyong paghahanda sa mga paliparan naman? Magbibigay assistance din po ba ang Coast Guard para dito? Nako, lahat na dineploy ang Coast Guard sa lahat ng sa paliparan, sa EDSA, at pati rin sa mga terminal ng bus. Opo, Ninya, napakalaking tulong po ng Philippine Coast Guard sa lahat po ng aspeto ng operasyon ng Department of Transport. In fact po, kung maaalala nyo noong panahon ng COVID, sila po ang isa sa pinakamalaking force multiplier po natin para po maisaayos yung daloy po ng ating mga pasahero. Ngayon po, ano yung mga paghahanda na isinasagawa po dito sa ating mga terminal? Kung maalala nyo po, nagsagawa po tayo ng regular maintenance check para po masigurado na itong ating mga electrical system dito po sa ating mga paliparan ay maayos po ang takbo at nang maiwasan po natin yung mga aberya na atin pong naranasan ito pong nakaraang taon. So tayo po ay naghanda ng ating mga pasilidad para po sa inaasahan nating pagdagsa po ng mga tao. Sabi nga po ng NAIA, ini-expect po natin na abot po sa 140,000 kada araw ang gagamit po ng ating Manila International Airport nito pong Kapaskuhan. Alright, Yusek Timothy, mensahe nyo na lang sir sa ating mga motorista ngayong holiday season. Yusek Edu, on behalf po of our secretary, si Secretary Jimmy Bautista, atin pong pinapaalalahanan ng ating mga commuters, ng ating pong mga mananakay na ito pong Kapaskuhan ay talaga pong dumadami po ang gumagamit ng ating mga iba't ibang modes of transport. Tayo po ay hinihikayat po na maging mas mapagmatsid, maging mas mapagmasid para po ating masabi po sa ating mga kinuukulan kung meron pong mga dapat pagtuunan ng pansin at nang yan po ay agaran nating marespondihan, maaskaso, maayos para po mapanatili ang ligtas, ang kumbinyente pong transportation habang tayo po ay umuuwi sa atin pong mga mahal sa buhay nito pong Kapaskuhan at para po magdiwang nito pong holiday season natin. Alright, Merry Christmas, Yusek. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Transportation Undersecretary for Planning,
Timothy John Batang. Merry Christmas po, Nina and Yusek Edu, and sa lahat po nating viewers at kasamahan sa studio. Good afternoon pa.